parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Sabi nila, kasi sinasabihan nila si VP Sara na nag-fake news daw kasi pinapalabas ni VP Sara na itong si Claire Castro at si Franz Castro ay magpinsan. Ito i-explain natin. I think naintindihan ito ng mga Cebuano from Visayas and Mindanao. Okay? I think, hindi ko lang alam sa Luzon, sa mga Katagalugan, kung ganito din yung practices nila. Kasi sa Cebuano, sa mga Bisaya, mga kababayan, okay? Yang lahat kasi, lalo na kapag yung taong hindi mo kasundo, okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating bagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 3, 2025 mga kababayan. At ngayon po ay Sabado. Okay, so kumusta po kayo dyan? Comment kayo kung anong kumusta na yung mga pang-evaluate po natin sa mga kandidato ngayong papalapit na eleksyon. At siyam na araw na lang at mag-i-eleksyon na mga kababayan. Ito, may pag-usapan tayo dito. Nako, Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, mga kababayan, lalong tumatapang. Oh, Claire Castro hinahamon. Oh, yan. So, ito mga pag-usapan natin. May mga maaanghang, ano ba yan? May mga maanghang na sinabi si Vice President Sara Duterte dito kay Attorney Claire Castro mga kababayan. Kasi nga naman, ikaw ba naman yung PCO na hindi trabaho ng presidente binibigay mo binibigay mo doon sa yung mga impormasyon na binigay mo doon sa mga tao kundi yung parte kay Duterte. Yung mga banat mo sa mga Duterte. Di ba? Kung napapansin nyo, mga press briefing mga kababayan, kapag tinanong, anong plano ng ganito, anong plano? Yung sagot, may iksi lang. Maswerte na nga kung may sagot na sabihin natin umaabot ng 1 minute. Pero kapag Duterte, kahit 30 minutes pa, okay. O kahit mga 3 to 5 minutes yung binibigay. At may ready pa na notes mga kababayan. Okay, ito pag-usapan natin. Anong hamon dito na binigay ni VP Sara dito kay Attorney Claire Castro mga kababayan? Kasi nga, ilang beses na natin itong pinuna si Attorney Claire Castro mga kababayan. Sabi nga natin, kung ako si PBBM at bumaba yung rating ko, ibig sabihin hindi hindi dumating yung mga mensahe patungkol sa doon sa mga tao patungkol sa mga ginagawa ko, most likely ililipat ko ito ng ibang departamento. Well, anyway, hindi naman ako si PBBM. Mukhang nasiyahan yata si PBBM sa kanyang performance. O pati tayo, nasiyahan na rin tayo kasi lumalabas kung anong tunay na kulay ng administrasyon ngayon mga kababayan dahil dito kay Claire Castro, mas mabuting nandyan na lang siya. At ito mga kababayan, bago natin i-play itong video na ito, paki-like and share po ng video natin and then paki-subscribe din po. Okay, ito muna ipapakita ko na video mga kababayan. Maiksi lang, mga less than 1 minute lang ito. Okay, kasi ito yung binanatin ni Sara. Ito yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro at pinag-usapan na rin natin ito sa isang video ko at pabalik lang itong portion ng ito mga kababayan. Ito, pakinggan nyo. At ang nais lang po sana natin kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang prime water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika.
kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Okay, dyan lang po muna mga kababayan. Yun nga, sinasabi sa isang video natin, pinuna natin itong mga kung saan si Attorney Claire Castro mga kababayan ay nadulas. Iyan nga sinasabi niya, isa yan sa mga pinuna natin na hindi daw lahat ng pinagagawa ng pamahalaang ito ni Marcos Jr. ay lahat pamumulitika. Di of course, isipin natin na karamihan lang. Okay, anong tugon dito mga kababayan? Anong sagot dito ni Vice President Sara Duterte? Ito galing ito sa Bumbo Radio Philippines mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Mga kabombo, bahagi pa yan ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang tugon kay Undersecretary Claire Castro. Dagdag pa nga ng Vice Presidente na wala kasing ginagawa raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bayan kaya wala ding masabi ang tagapagsalita nito. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sumasagot lang naman ako sa kanya, hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano pa bang ma-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan, mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Yan ang bahagi pa ng mga karagdagang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagsimula nga ang panibagong sagutan matapos na malitin ni Vice President Duterte ang investigasyon sa Prime Water, ang kumpanyang pag-aari ng pamilya Villar bilang isang politically motivated daw na hakbang. Ibinuntun niya ang dahil umano sa pag-endorso niya doon sa isa sa mga kaanak ng pamilya Villar bilang kandidato sa pagka-senador na si Camille. Bagay na agad naman binatikos ni Undersecretary Castro. Samantala sa parehong panayam ay binalikan ni Vice President Duterte ang issue ng confidential funds na ginamit laban sa kanya. Anya, ito ay tapos na at may nakabinbinang impeachment complaint kaugnay nito. Sana raw ay huwag nang balik-balikan pa ang confidential funds dahil para sa kanila ay tapos na at saradong usapin na ito dahil nasa impeachment na ang naturang usapin at yan ay ayon pa sa Vice Presidente. Hinamon din niya ang kanyang mga kritiko na ituon na lamang ang pansin sa iba pang mga usapin tulad ng umano'y irregularidad sa 2025 national budget at ang paglipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation patungo sa pambansang kabanang yaman. At narito pa ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Naku, hindi issue ang confidential funds dahil nag-file na sila ng impeachment. So wag nila balik-balikan ang confidential funds dahil para sa kanila, that is already a closed issue dahil nag-file na sila ng impeachment. Pero hanggang ngayon, meron pa rin blanco sa mga budget natin na tinatanong doon sa Supreme Court. Meron pa rin question sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. So, dapat sila ang sumagot, dapat ang administrasyon. Okay, so dito na lang yan mga kababayan. Stop na muna natin. Pakita natin dito si VP Sara mga kababayan. Nasaan na yun? Ayan. Pakita lang natin para ito. Pag-usapan natin na ng mabilisan mga kababayan. Of course, narinig nyo naman. At again, binanatan na natin itong si Attorney Claire Castro dun sa huling video natin mga kababayan, bagong video na ito. Kasi nga,
tinanong, ang issue dito, ang pinalabas, ang pinuna dito na issue ni VP Sara, mga kababayan, ay ito nga pag-imbestiga sa Prime Waters. Again, sinabi ni Sara na hindi ibig sabihin ayaw niyang imbestigahan ang Prime Water. Ako rin, hindi ibig sabihin ayaw kong imbestigahan. Pero ang issue dito na presenta, mga kababayan, number one, yung timing, at the same time, yung knowledge nila na matagal na pala nilang alam na merong or ang daming reklamo patungkol dito sa Prime Waters. So, pagsamahin nyo yan, may knowledge sila, alam nila, matagal na, di ba? O, matagal na, maraming issue dyan. Ako nga, 2024, alam ko na yan. 2024 pa lang. At yung timing ng eleksyon na kung saan iimbestiga. At the same time, ito pa, pangatlo. Yung timing ng pag-alis ni Camille Villar sa alyansa. So, tatlo na ito. At ito, pang-apat, mga kababayan. Alam nila may issue sa Prime Water matagal na. Pero, nung nag-isip sila kung sinong isasama nila sa kanilang kandidato pagka-senador dyan sa alyansa, sinama nila si Camille Villar. Oh, eto. Ang dami na niyan, ha? Sabi nga ni Claire Castro, rason sa rason, datos sa datos, ito prinisinta natin. Ito prinisinta ni VP Sara. Matagal nyo nang alam yan. 3 years na kayo dyan sa Malacanang. Timing ng eleksyon, timing ng pag-alis ni Camille Villar. At the same time, matagal nyo nang alam, pero kinuha nyo si Camille Villar parte ng alyansa ninyo. So ngayon, umalis si Camille Villar at pinaimbestigahan ninyo. So anong tawag ninyo dyan? Oh, sabi nga, ang nakikita ng mga tao, kahit ano pang sabihin ninyo dyan sa mga tao, nakikita, halatang pamumulitika. O, di ba? Kasi kung ako lang presidente, mga kababayan, o, di ba? O, mamaya ko na babanatan yan. Paiimbestigahan ko na yan pagkatapos na May 12, May 13, agad-agad paimbestigahan ko yan. Para hindi masyadong halata. Kasi ewan ko lang kung nag-iisip kayo, ewan ko lang itong Malacanang kung nag-iisip, masyadong halata, mga kababayan, hindi marunong maglaro. Kailangan pa nating turuan. O, di ba? Yan nga, datos sa datos, rason sa rason, issue sa issue. Yan yung issue na prinisinta. Anong sagot ni Claire Castro dyan? Banat kay Duterte. Kasi nga raw, yung confidential funds hindi pa sinagot. Yun, inubos yung confidential funds na 125 million in 11 days. At ito pa, 12.3 billion sa unsettled account sa DepEd. Pero, ang report sa COA, i-comment nyo dyan. Wala namang issue na resolved na. I think lahat. Correct me if I'm wrong kung hindi pa, ha. Kasi nga, ang naiiwan na lang nga yung issue na palaging pinipresenta ng mga congressman, mga kababayan, na lang, yung mga pseudonames ng mga recipient ng confidential funds. Yun na lang. At ito nga, sabi ni VP Sara, inimpeach na ako. Maghihiring na tayo by July, magta-trial na tayo by July. Bakit pabalik-balik? Bakit nyo gustong sagutin ni VP Sara in public na pwede namang sagutin sa impeachment trial? Ito, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Of course, meron naman tayong, lahat naman tayo, I think dito, na naka-experience ng kaalitan ng ibang tao. Di ba? Kung tayo, isipin nyo, kung tayo ay pabalik-balik ng isang issue lang, anong ibig sabihin yan? Nakikita ko dyan, mga kababayan, kung tayo pabalik-balik dun sa isang issue, most likely wala na tayong nakikitang issue dyan. Ito, pabalik-balik sila dito sa confidential funds ni VP Sara. Tingnan nyo, ilang taon, ilang terms naging mayor si VP Sara, mga kababayan.
sa Davao. Tignan nyo. May nakuha ba silang kahit isang issue bilang mayor si VP Sara sa Davao? Wala, di ba? Kasi kung meron, ginamit na sana nila dito. Kasi wala silang makuha-kuha eh. Kasi of course si Trillanes ay ano pang i-expect mo kay Trillanes? Sabi ni Trillanes kasama siya doon sa kay PRRD daw na may utos sa DDS. O para lang naman ano yun ko. Hindi naman tayo naniniwala kay Sunny Trillanes, o di ba? O para lang may issue kasi wala silang makuha-kuhang issue at ito na nga itong confidential funds yung paulit-ulit na ginagamit nila. So ibig sabihin wala nang nakikitang issue dito mga kababayan. At ito'y nakakatakot kung halimbawa malampasan ito ni VP Sara mga kababayan. Naku, lagot sila dito. Pagdating halimbawa ngayong impeachment trial, halimbawa hindi nila ito ma-convict si VP Sara, naku, delikado itong mga taong to ngayong 2028. Oh. Kasi nga hindi kailangan ni VP Sara ng kahit ang anuman endorso galing kaninong tao. Siya pa nga yung hinahanapan, siya pa nga yung nire-request ng mga kandidato na i-endorso sila mga kababayan. Yan ay nakakatakot. Delikado yan. Oh. Hindi delikado in a sense na delikado para sa taong bayan ha. Advantage yan sa taong bayan. Delikado yan sa kanyang mga kalaban. Yan yung ibig ko sabihin, baka matatakot kayo. Yan yung ibig kong sabihin dito. Oh, saan ka makahanap ng kandidato in the history of election? Sa base ito sa nung namulat na ako sa politika mga kababayan. Di ba? Saan ka makahanap ng kandidato na hindi kailangan ng endorso kahit ni kanino man, kahit artista? Di ba? Kahit nga si Defensor Santiago naghingi ng endorsement ng isang artista. Di ba? Of course, alam naman natin na ang galing ni Miriam Defensor Santiago. Kahit na Santiago naghingi ng endorsement. Si Pinoy nanalo lang kasi namatay yung nanay niya. At of course may endorsement din yun ng mga artista. Si Lenny, asus. Kaya nga ako pumunta na one time, naka-attend ako ng rally nila Lenny at Kiko last time mga kababayan kasi undecided pa ako kung sinong iboboto ko kasi sigurado hindi ko iboboto si BBM. Kaya one time tinry ko lang umattend kasi maraming artistang dumalo. Yan lang yung habol ko. At doon pagkatapos na nagsalita ng mga artista at mga banda nag-perform, ayan, umalis na ako mga kababayan. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Kiko at si Lenny. Di ba? Kasi ito si VP Sara hindi kailangan ng kahit ng kaninong endorsement dito at ito'y nakakatakot para sa kanyang mga kalaban. At ito na nga, ito si Claire Castro, hinamo ni VP Sara, tignan mo yung sarili mo. Tignan mo sarili mo sa salamin, evaluate mo yung trust and approval rating ng amo mo at tingnan mo yung sarili mo kung anong ginagawa mo. Kung naging mabuti ba yung performance mo at bakit ganun yan yung resulta ng trust and approval ratings ng amo mo. Di ba? At try mo sa sarili mo na mag-umpisa na lahat ng sasabihin mo ay tungkol lang dyan sa trabaho ng amo mo. Ang problema naman kasi, ito sinasabi ni VP Sara, mukhang walang ginagawa yung amo mo. Palagi na lang nandyan sa mga ribbon cutting, doon sa mga doon sa mga events. Di ba? Tinanong nga, anong masasabi lang sa mga kriminal? Bahala daw sila. Matatakot mga kriminal dyan. Di ba? Nako, mga kababayan. Kasi sinasabihan nila si VP Sara na nag-fake news daw kasi pinapalabas ni VP Sara na itong si Claire Castro at si Franz Castro ay magpinsan. Ito i-explain natin.
I think naintindihan ito ng mga Cebuano from Visayas and Mindanao. Okay? I think, hindi ko lang alam sa Luzon, sa mga Katagalugan, kung ganito din yung practices nila. Kasi sa Cebuano, sa mga Bisaya, mga kababayan, okay? Yang lahat kasi, lalo na kapag yung taong hindi mo kasundo, kaaway mo, or ibang tao, lalo na pareha ng apelyido mo, lahat na tawag namin dyan ay kapatid, pinsan, at kahit na ano, basta sinasabi naming may related kayo. Anong ibig kong sabihin? Kasi sa Cebuano, common yan sa amin, na halimbawa, meron, kasama mo kaibigan mo, and then alam niya na hindi mo itong gustong taong ito. Okay? And then pag-uusapan ninyo. Usually, gamit namin dyan ay either kapatid mo or pinsan mo. Diba? O halimbawa, paparating yung tao na kaaway mo. Sasabihin ng kaibigan mo, niabot na yung mga igagaw, hindi ibig sabihin na literal na igagaw pinsan, mga kababayan. Hindi ibig sabihin na literal or according to law o according to blood ay pinsan niya yan. Okay? Ibig sabihin lang na kasi culture namin yan, mga taga Visayas and Mindanao, na ganyan yung mga terms na ginagamit naman. Ito na namang pinsan mo. Ibig sabihin, nagkaintindihan kayo na hindi mo talaga yan pinsan or kapatid, pero mukhang may hidden relationship kayo, parang ganyan. Hidden, ibig sabihin illegal ha, pero parang alam ng kaibigan mo yan, kagalit mo yung tao na yan. Yan yung mga common, ito yung mga common na linyahan namin. Igsuon ni mo na ibig sabihin, yung tao na kagalit mo or kaaway mo, nandyan na. Okay? Minsan sasabihin namin, hindi rin necessarily nakagalit or kaaway. Basta ibang tao. Halimbawa sa office, sasabihin, puntahan, dito imuhang igsuon ka, ingna nga, mga ona. Hindi ibig sabihin na talagang kapatid mo yan. Igsuon kapatid, hindi talaga necessarily kapatid mo yan. Ibig sabihin, kasama nyo sa trabaho, kaibigan nyo na wala dyan. Di ba? Kami rin nakakaintindihan yan. Hindi lang namin alam kung diyan sa Katagalugan ganyan rin. Kaya ibig sabihin yan, pinapalabas ni Claire Castro na nag-fake news si VP Sara, hindi ibig sabihin, ang ibig sabihin yan, hindi naiintindihan ni VP tuloy. Ibig sabihin, hindi naiintindihan ni Claire Castro yung culture or ethnic differences ng mga Cebuano or Visayan speaking people dyan sa mga taga Luzon na mga Katagalugan. Kasi common yan dito. Kaya palaging sinasabi ni VP Sara na pinsan niya si Franz Castro or magpinsan si Claire Castro at si Franz Castro. Hindi yan literal. Okay? So, naintindihan po ninyo, and paki-like and share po ng ating video para makita din po ng iba. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, hanggang dito na lang po muna tayo. Kita-kita tayo sa susunod na video. Okay, maraming salamat sa lahat. Magandang araw sa inyo.